Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you, December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang gagawa nito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito sa card. Hindi siya negative, warning siya. Para, kung alam nyo yung warning, sign, magkakaroon kayo ng positivity in life, di ba? Pero kung okay na sa inyo, kung gusto niyo na mga positive lang maririnig nyo, hindi po ako yung channel na yun kasi sinasabi ko talaga yung sinasabi ni card. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo energy ito ha, dahil ang dami yung energy sa mundong ito. Scorpio. You are highly thought of. Iba sa inyo talaga masyadong palaisipan, no? Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na kinakailangan mong ano ba to? Maglangap ng mga information. Yan, by December is may mga bagay ka na alamin, maglilikom ka ng mga informasyon o kinakailangan. Pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng kung you have a negosyo, pwedeng sa sarili mo, ganyan. When it comes to information, siguro handle ka sa thinking ngayon. Diba? Ano dapat kong gawin? Ganito ba dapat? Mga ganun sitwasyon sa iba sa inyo. O diba? Changes in your life. Nandito ka sa sitwasyon na yes, there's an illusioning, you're dreaming something, may mga pag-aalala, sa iba sa inyo siguro handin yung pwede rin na night shift kayo or kulang kayo sa tulog, pwedeng ganun ano. May mga sitwasyon na iisipin kayo, worrying, walang katiyakan at pag-worry ng mga bagay-bagay, kung paano mabago ang buhay. Love, deep affection, and caring. May tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo at pag-aaruga or ikaw ito sa kanya. Pwedeng makaka-receive ka sa kanya ng kung ano man yan, di ba? Baka may tao na super care sa'yo o ikaw may tao ka na super care sa kanya. Ganyan. Great happiness. Yan. By this December, syempre, nahandoon yung, there's a harmony, no? Handun yung magiging maganda yung mga bagay kasi andito si Heart. Kaya huwag ka masyado mag-overthinking, ano? Yan, may mga bagay. Siguro dito, when it comes dito, you illusioning something. Illusioning love, illusioning pagkakaisa, illusioning happiness, pwedeng ganun. In some aspect of your life, sa mga aspeto ng buhay mo. May mga mararamdaman kang happiness, great happiness this coming December. Yan, kung may mga mangyayari para makaramdam ka niyan. Siyempre, maybe you will receive something, o kaya may mga magaganap na celebration, happiness, ganyan, pagbubuklod-buklod. Ay, nako, you still in the chain. Chain event will affect your life. May mga sitwasyon pa rin, maybe you're still in a chain. No, pwedeng sa relasyon, in the past situation, may mga unfinished business, may mga sitwasyon na nakakapagpahatak sa'yo, ganyan. Or may mga event na pwedeng maka-affect sa iyong buhay. Pwedeng kasi dito is a love life, pwedeng ganun, ano, sa iba sa inyo. Kung medyo focus kayo sa love life, may mga magtatapos din kasi sa buhay mo. Pwedeng gano'n. May mga sitwasyon pa rin na naka-chain ka pa rin doon sa sitwasyon na ito. Misunderstanding, magkakaroon ng mga misunderstanding this December. Ganyan, maaring nahandi nyo hanggang ngayon is hindi mo pa rin maintindihan yung mga bagay-bagay, kung this is a love, pwede ganun, or magkakaroon ka namang misunderstanding na ikalulungkot mo sa isang tao na paulit-ulit na lang na nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan o paulit-ulit na hindi nagiging good yung connection. No, pwedeng sa kasama mo sa trabaho, sa karelasyon, sa kapatid, sa magulang,
on any relationship, connection sa iba sa inyo. Pay attention to your finances. Nandito ka sa sitwasyon mo na you need to pay attention o mas more ka magpe-pay attention sa finances mo. Pwedeng ganun. Pwedeng nahadon ka sa point na medyo hirap kasi iniisip mo, di ba? Hindi mo alam kung paano magiging takbo ng iyong ano yan. And maaaring nandito rin yung sitwasyon na kailangan mo na talaga na mag-save more ng money or mag-save ka. Kailangan, sa pag-save kasi ng money, hindi dahilan yung kasi sakto lang yung pera ko. Sakto lang yung sahod ko. Hindi yun eh. Kasi sabi nga nila, di ba, pag gusto may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Ang kailangan lang kasi dito is strategy. Alam mo yun? Mahirap kasi parang wall yan, maganyan, no? Mahirap man, pero if you have a strategy, hindi mo naman kailangan na mag-ipon ka agad ng 1,000 every month. Hindi eh. Parang dito sa Japan, yung marami dito na nag-iipon ng yung Gohakken Dama. Yun, kasi coin lang yun eh. Kapag nakaka-receive, pagka merong coin dama, ay Gohakken Dama, inatabi yun. Minsan may libro pa nga yun eh. Bubuin mo yun na 10 kalapad siya pag nabuo mo yung libro yun. Yun na nakakatuwa. Yung parang libro siya. Tapos ipapasok, kasi may hole yun. Papasok mo din yung Gohakken yan, Dama. Bubuin mo yung libro na yun. Pag nabuo mo yun at na kompleto mo yung mga butas na yun, meron ka ng 10 lapad. Hindi mo mapapansin. Kasi strategy lang. Hindi mo naman kailangan na sa buong taon, kailangan mabuo ko to. Hindi. Kapag meron, itabi mo. 'Di ba? Depende sa iyo kung ano. Iba naman dito pagka may mga coin kasi nga iba nabibigatan sa coin. Naglalagay sila ng isang garapon. Tapos lahat ng coin nila doon nila tinatambog. Depende sa iyo eh. Depende talaga. Jackpot, jackpot, fortune, and reward. O, di ba? Sabi ko sa iyo dito sa love, deep affection, and caring, may tao na magbibigay sa iyo ng, you will receive, di ba? Sabi ko parang maari may makaka-receive ka, ganyan. Siyempre, there's a luck. Kung saang aspeto ng buhay mo to, hindi ko alam, pwede kayong mananalo sa mga gambling, malaki man o maliit yan. Pwedeng makaka-receive ka ng reward o makaka-receive ka ng blessing. Pwedeng ganon. May mga good fortune talaga na magaganap sa'yo. Yan, ang nakikita ko. There's a luck na magaganap by this December. Pwedeng halimbawa, matumal dati yung business mo, matumal dati yung wala kang ganong kita. By this December, magiging okay at magiging maganda yung takbo niya. Pwedeng ganon. O kaya sa mga trabaho, may mga overtime, kaya magiging luck ka. Diba? Expertise. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na maaring yung iba sa inyo siguro business is about food. Ganyan. Related to foods. Kung ano man yung foods, restaurant, nagtitinda, or ano ba. Basta related siya sa foods. May mga sitwasyon by this December na aayusin mo, i-expertise mo, mamasterin mo. Ganyan. O kaya, i-force mo yung mga idea mo by this December sa iba sa inyo. May mga bagay ka na baka busy yung iba, no? Maging busy. Magiging very idealism kayo by this time. Marami kayong multitask or multiple priorities na gagawin by this December. Baka mahilig din kayo magluto. Diba? Sa iba sa inyo. Okay. May mga sitwasyon talaga na parang si chain lang to, no? Parang you feel pa rin na nahandun ka na nakakulong ka sa isang sitwasyon na yun. Ganyan. Halimbawa, nakakulong ka into your sadness, nakakulong ka na you feeling hopeless, yung may mga despair situation, may mga sitwasyon na kapag papalet down sa'yo. Ganyan. Yung feeling mo you're always in a dark. Yung feeling mo, nagiging feeling super emotion ka palagi, di ba? Huwag kang ganito. Diba? Kailangan always think positive para pumasok at ma-attract mo sila. Diba? Do everything dito sa sitwasyon mo para ito ang ma-attract mo. Kung nahandito ka dyan at magkakaroon ka ng limitation sa sarili mo, walang mangyari sa'yo. Doon ka lang sa place mo. I-force mo yung mga bagay na gusto mo i-force. Diba? Ayan. Ingat ka pa rin by this December. Natawa ako dito eh. No? Parang kasi nga may pagdidikta. Pwedeng may tao na didiktahan kaya. Kung sa pagdidikta na to, if this is a good way or maganda naman yung pagdidikta niya sa'yo, accept it. 'Di ba? Kung makakatulong naman sa'yo. Marami kasi ang ibig sabihin na pagdidikta. Kasi halimbawa, didiktahan ka niya because I care.
Didiktahan kita kasi gusto ko mapaganda ang buhay mo. Kasi gusto ko na maging luck ka. Kasi gusto ko na mag-success ka in the future. Diba? Pero pwedeng ma-misunderstand mo yon, diba? Feeling mo, i-chain ka or minamanipulate ka. Kaya magkakaroon ka ng emotions doon. Pwedeng ganon. Diba? Pero kung totoo siya, ang gusto niya lang mangyari sa'yo is ilabas mo pa yung more on talent mo. Kasi very talented ka, Scorpio, no? Magaling nga kayo pagdating sa mga idea, magaling kayo pagdating sa mga ikakalago ng sarili nyo. Ma-idea kasi kayo eh. Magaling kayo kung titingnan ko. Mga Scorpio, magagaling talaga kayo as in. Sa mga bagay-bagay. Madiskarte kasi kayo, no? Yan, may mga mag-manipulate sa'yo, yan, may mga dominant and reluctant situation. Pwedeng andoon yung sitwasyon na, halimbawa, kung good naman yun pero kung medyo manipulative na itong tao na to at masyado siyang magdidikta sa'yo na para ikaw na is nasasakal, umbagan mo na, joke. Hindi, joke. Nakipag-away no? Yan, magkakaroon ka ng ganyang sitwasyon. Yan. May magdidikta sa'yo or ikaw ang magdidikta sa isang tao. Pwede rin kayo mga Scorpio, di ba? Ma-dictator din kayo. Ganyan. Pwede ganun. Wag ganyan, wag ganun, ganyan. Pwedeng kayo rin yan. Energy. Okay. Uy, ano ba yan? Galileo. Energy mo. Okay, energy mo. Energy ng iba sa inyo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga gusto kang baguhin sa buhay mo by this December. O may mga babaguhin ka, aayusin, babaguhin, parang gano'n ang nakikita ko sa'yo. Yan, ang magaganap o mangyayari. Pero ang nakikita ko to, maaari magkakaroon ka ng pagdududa. Gagawin ko ba or hindi? A-actionin ko ba? Hindi. Siguro nandun yung point na yun sa iba. Sa iba dito gagawin nyo. May mga lakad, ako nakikita. Siguro may mga action o movement ka na gagawin. Magiging busy ka, pwedeng ganon. Also, ang energy mo rin, may konting sadness kasi siguro makakaramdam ka ng sadness kasi parang sabihin mo, ang bilis naman ng panahon. Parang wala pa nangyayari pagbabago sa buhay ko. Parang nandun ka sa point na yun. Bakit ganun? December na, wala pa rin nagbabago sa buhay ko. Bakit ganito pa rin ako? Parang bakit kailangan ko pa rin na I need to heal myself. Parang nandun. Pero walang nangyayari. Nandun ka sa point na yun. Magkakaroon ka ng mga battle thought, ganyan, sa iba sa inyo kasi nandito rin si Jane sa si Moon. Na magkakaroon ng mga battle thought, feeling sadness, you feeling lost sa mga bagay-bagay, ganyan. May mga sitwasyon din na sa iba sa inyo siguro may mga irarush kayo by this December. Yan, may mga irarush or rushing action, mga ganyan. May mga kakausapin ka or may mga taong makikipag-usap sa'yo. Pwedeng gano'n. Or may mga tao or may tao. Iba dito marami. Siguro magkakaroon kayo ng group na pag-uusap. Pwedeng gano'n. Ingat ka na lang din, kasi alam mo naman na mabully rin kasi kayo, no? Yung mga bully situation, pwede ikaw yung mabubully or mabubully ka. Ano parating sa kanya, universe? Ay, mag-ingat ka. Sige, mamaya ko sabihin sa'yo. Sa parating. May nakikita kasi akong iba. Nine of Cups. Parating. Okay, sasabihin ko muna. May nakikita ako na tao na mangliling lang, nangliling lang, o may pangliling lang. May manipulative. May tao na may hidden potential sa'yo. Or maybe this is you. Andito rin yung sitwasyon na nagkakaroon kayo ng limitation sa sarili mo.
Siguro nga kasi medyo hirap, 'di ba? Kasi sabi niyo dito para ang bilis ng panahon, wala man lang nangyaring pagbabago. Maaaring gano'n sa iba. Yan, nagkakaroon ka ng limitation in life. May tao na hindi ka daw niya kaibigan o hindi ka niya gusto talaga. Ganyan. Or maybe this is you. Parating sa'yo, there's a reward na magaganap. May wish come true o may kahilingan na pwedeng maganap sa'yo. We have the 99, no? O, 99, diba? Yan ang parating sa'yo. Mayroon ako na nakikita dito na tao, itong tao na to very independent siya. Pero, kakausapin ka niya. Kakausapin ka na itong tao na to. Siguro may bigla ang tao makikipag-usap sa'yo. A person who is in a distance or nagkaroon ka ng distance. Halimbawa, kung kamag-anak mo naman siya, nasa ibang probinsya, ibang lugar, o ibang bansa, ganyan. O kaya, kung this is a love life, may sinasabi siyang unfinished business sa'yo. Parang nahandle siya sa sitwasyon na may i-confess siya sa'yo. Parang nagkakaroon siya ng regret. Parang handin yung sitwasyon na meron din ako nakikita na tao na parang gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo, or maybe ikaw, gusto mong linisin yung sarili mo sa isang tao na malapit sa'yo. Diba? Halimbawa, paano ba yung paglinis? Hindi, halimbawa, nagbibigay sa'yo ng payo, ganito, ganyan, ganon. Hindi naman sa ganon, ganito kasi yun yan, ganyan. Medyo mangatwiran ka, pwedeng ganon sa sarili mo. Yan. And then also, parating sa'yo, may pagkikimkim, no? Magkakaroon ka, may mga kikimkimin ka, may kikimkimin ka raw. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga bigla ang, kasi kayo, no? Iba sa inyo medyo bigla ang minsan nalulungkot kayo, ganyan, nakakaramdam ka ng lungkot. Iba dito may financial problem. May mga mananakit ang ulo, paa, ganyan. May mga biglaang sakit, ganyan, ang nakikita ko sa'yo, mararamdaman mo. Parating din, sa sarili mo dito kung titinan ko, sa sarili mo, you're starting fresh in your life this time. Dito ka sa sitwasyon na kontento ka, malaki man o maliit yung blessing na dumarating sa'yo, you're very independent, and syempre, achievement, abundance, and reward ang parating din sa nakita ko sa'yo dito. You feel satisfied, emotional, spiritual, sa iba sa iyo dito. May tao na gusto mag-umpisa sa'yo, no? Gusto niya mag-umpisang muli. Or ikaw ito. Ano dapat niya iwasan yun? May malalaman ka rin katotohanan? Pwedeng when it comes to yourself, halimbawa, malalaman mo yung katotohanan na, kailangan ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Pwedeng gano'n. Hindi ko na pala kailangan ng iba. Kasi kaya ko yung sarili. Pwedeng gano'n. No? Sa iba sa inyo. Yun ang nakita ko. Pero sa iba na may malalaman daw kayong katotohanan. Pwede may malalaman ka katotohanan na, yung kachikahan mo, chinichismis ka pala. Yung karelasyon mo, ganito pala. Yung kasama mo sa trabaho, ganito pala. Pwedeng ganun. There's a may truth na marireveal ang parating sa iyo. Iwasan. Iba dito, wini-wish to para may travel, or you wish to travel. Okay. Dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung hindi ka makinig sa mga opinion ng ibang tao, sa payo ng ibang tao. You need to listen din. Kasi pwede rin makatulong sa iyo yun. Iwasan mo yung finished the unfinished, kumbaga. Kung ano man yan. Iwasan mo yung pressure, ganyan. Yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Yung hindi mo pahalagahan yung sarili mo. Yung
maging mahina ka, ganyan. Yung hindi mo pag-isipan, pag-aralan, siyasatin yung mga bagay-bagay. Pwedeng sa relasyon, sa trabaho, to your idea, to yourself, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pag-aralan mong maigi. Iwasan mo yung being a paranoid or yung mga taong paranoid, ganyan, overreact, yung mga taong mainsulto, or ikaw din, iwasan mo mang insulto, yung being a rude, or yung mga taong rude, na mga bastos, yung depensahan yung sarili mo in a wrong way, or mga taong very defensive in a wrong way, vice versa tayo, yung mga being a sarcastic, or maging yung mga taong ganun, yan, no? And siyempre yung mawalan ka ng plano or malack of plan or malack of idea ka in your life, iwasan mo yun. Yun ang nakikita ko sa dito. May mga bagay kasi na kailangang pag-aralang mabuti, isiping mabuti, alaming mabuti, i-research mabuti, may mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. May ano, no, may mag-chill-chill. May tao na kakausap sa iyo. A mother figure? May kakausap sa iyo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang. Parang may sasabihin siya sa'yo. Hindi ko alam kung bibigyan ka niya ng parang may suporta. Ako na sa nangyayari. Hindi, either bibigyan ka niya ng support o pagmamahal, parang ganun. O nahandun yung may isi-share siya sa'yo o ikaw ito sa kanya. Merong, din ako nakikita na happy gathering situation kasi nga December nga, may mga collaboration, may mga close relationship, siguro yung mama mag-chill-chill, ganyan. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Six of Cups. Ay, okay. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, meron kang taong makikilala. Itong tao nito, nasa sayo na to. Makikilala mo siya, pero meron siyang bad attitude. Ibig sabihin, itong tao na to, makasarili to sa Kim. Ano siya, hindi siya equal, hindi siya patas. Ako nakita, or maybe itong tao is may sikreto. Pero you need to trust to your intuition. Pero may makikilala ka. Kasi iba yung ano niya iba yung thinking niya when it come pag nakilala ka niya. Pwedeng, basta makasarili siya. May mga hindi siya sasabihin sa'yo or nandun siya sa sitwasyon na kakabig lang siya nakakapig, parang gano'n. Yun. Kasi yun yung manifestation niya, a person who can value me. If kung hindi mo ako i-value, hindi kita i-value. Parang nandun siya sa point na yun. Ganon. Pero it's more ano siya pagiging sakim ha, nasa sa'yo pa rin yun. Sa iba naman sa'yo, kaya nagkahiwalay nitong tao nito, vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito, hindi ko binanggit. Dito sa relasyon na to, isa is still reminiscing the past. Naandun pa rin na nagkakaroon siya ng reminiscing the past situation or relationship. Naghihintay, gusto pa rin niya ng new beginning in life. Andun pa rin manifestation, still holding pa rin itong relationship. Gusto pa rin niya magkaroon ng recovery, they always daydreaming, fantasizing. Andun pa rin siya sa sitwasyon na nagkakaroon ng wishful thinking. Pero kinakabahan o may kaba siya nararamdaman, hindi niya alam kung tatawagan kanya o kakausapin kanya o itetext kanya. Or ikaw ito. Yun na nakikita ko. Maaring bilak mo siya o hindi na kayo nagkakausap. Or nahandun yung sitwasyon na gusto niya ng panibagong, ng isa pang pagkakataon na sabi niya. Dito. And then also, sa mga magkakarelasyon naman, siguro may anak kayo, either isa or dalawa, yung anak nyo. Nahandun kasi sa relasyon na to,
Siguro nagkakaroon lang ng, isa sa inyo nagkakaroon lang ng reminiscing from the past na dati ganito kami, dati ganyan kami, bakit ganun, ganyan. May ganun. May, may pag, may pagbabalik ng alaala sa nakaraan na sitwasyon. Yan ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, maaring hinihintay mo yung loved ones mo, ganyan, no? Hinihintay mo siya na dumating at makipag-meet sa'yo. Yan. Iba dito LDR to. Maaaring magkakaroon kayo ng ano dito, no, communication or magkikita yung iba dito sa sitwasyon. Yan. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring marireceive ka sa kanya or makakaramdam ka, sa iba ha, sa mga magkakarelasyon. Maaaring makakaramdam ka ng good news or happiness sa kanya. Or ikaw ang bibigay nito sa kanya. O hinihintay mo talaga. So, iba sa inyo, kung nagkatampuhan kayo o nagkaano, maaaring magkakaroon kayo ng ano, communication this time. Ano? Ano ba to? Money. Masyadong tindi na pag-iisip nito ah. Okay, sa money mo by this December, kahit hindi good yung money mo, kahit na minsan, ang nangyari kasi sa'yo siguro nagiging ganun siguro yung money ng iba, no? Pero you try to make it balance pa rin, kahit papaano, no? Minsan siguro nadi-disorganize ka, minsan ang gulo ng pasok ng pera, pwedeng ganun. Nandun ka minsan sa sitwasyon mo na nagsisiyasat ka na, naghahanap ka na ng katotohanan, ang dapat kong gawin, anong dapat kong, ganyan ba, ganun ba, dapat. Nandun ka na rin, nagkakaroon ka naman ng pag-iingat, diba, sa iba sa inyo. You're still recovering from a difficult situation pagdating sa pera mo. Pero you try to make it balance kahit papaano sa nakikita ko sa'yo dito. Pero may tao eh. May magsusuporta daw sa'yo. Support or advice, ganyan. Related to money, pagkakapirahan, parang ganun. Ako nakikita sa iyo. Sakit ang likod ko. Sabi naman dito is, you need to use your head when making a decision making pagdating sa pera mo. Kung may mga bagay na kailangang ikat na. Kung may mga bagay na kailangang i-let go na. You need to see the fact before kang maggasta. Alam ko naman na marami sa inyo na gano'n. Pinag-iisipan mo talaga maigi, no? Kung dapat ba ito ba, handun ka sa point na halimbawa, bibili ka ng sardinas, dito mahal, pero pupunta ka dun sa mas mura, diba? Nandun naman iba, talaga pinag-iisipan nyo yung pagkakagastusan nyo. Pero yung iba lang, minsan, nadi-disorganize ata yung iba. Baka this December, mangyari uli yun sa'yo. Pero, as long as gagamitin mo yung intellect mo, mas magiging good siya. Be an emperor, kumbaga, no? Diba dito may business eh, no? Malaki man o maliit, may business. Advice. Or vice versa, ikaw magsusuporta. Okay. Ay, Devil. Kahuli-hulihan na lang. Lumabas pa si Devil. Ano ka, no? Ingat ka, kasi alam mo dito, may mga tao na masasaktan ka sa kanila. May mga tao na may mga dark thought or masasaktan ka, matatalas. Pwedeng ikaw rin kasi to eh, no? Ganyan. Pwedeng ikaw rin. Minsan siguro, vice versahin natin ah. Hindi ko man nabibigay advice. Yung iba sa inyo, may tao kasi dito na matalas magsalita. Masakit magsalita. Dito. Then, after na lang ng ganun, tsaka niya marirealize na mali pala siya. Pwedeng ikaw ito or someone.
Sa iba naman sa inyo, hindi ko alam kung ikaw or someone, may tao dito na nagbubulong pagdating sa'yo. Yan, may binubulungan ka na sana ganito, sana ganyan, sana malasin ka, sana ma-stuck ka, sana ma-trap ka, sana di ka mag-success. Yan, may taong naggaganon sa'yo. Sa iba naman dito, mag-ingat ka pa rin na sana maging derublyo, ganyan. Baka nandito siya, nandito siya sa marionette, ganyan. Parang nahando sa sitwasyon na palagi ganyan, nagpapalipad hangin siya palagi or palagi kanyang dinadasalan sa gabi, pwedeng ganun, na ganito, ganyan, 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 ganyan. Sana maghirap ka, sana palagi kang malungkot, sana ganito, sana ganyan. May ganun ako nakikita. Or yung iba dito is, ano ba to? Ang tawag ito? Latin word. Yan. Baka nilalatina ka. Nilalatin word ka. When it comes to advice, start a new journey in life, it's more on maturity is needed. You need to release all the blockades sa buhay mo, release your limiting belief, reclaim your power, and iwasan mo yung mga toxic person, toxic situation, toxic relationship. Siyempre, huwag kang mag-isolate. You need to find peace. It's time to accept and it's time to heal yourself with your own, diba? Siyempre, self-forgiveness, and this is time to move on. Ang sinasabi nito, start a new journey in life. Andito na rin mag-focus ka sa stability mo. Don't be hung. This is time to start a new. And siyempre, balancing, ano? Ang nakikita ko dito, balance lang. Maging strong ka this time. And always have a purpose, ang sinasabi. This is time to step up with your own power, ang sinasabi dito. Huwag ka magpapakontrol sa anuman, sa kanino man, at kung ano man yan. Kung alam mo makakasama. No? Alisin mo yung mga bad habit mo, if meron, mga bad situation, relationship, connections, ganyan. Huwag kang mag-doubt sa mga gusto mong i-pursue, sa mga idea mo. Huwag kang mag-doubt and huwag kang ma-lack of idea or lack of focus or huwag kang malito. Alisin mo yung mga creative block or yung ma-misinformation ka sa mga bagay-bagay. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kung kinakailangan pag-aralan, isipin, i-research, alamin, siya sa atin, gawin. Di ba? And mag-concentrate ka lang. No, always have mental clarity, be creative, and focus. No? Focus lang ng focus. Ganyan. Pursue lang ng pursue. Arigato namaste, God bless.